So, turo ko lang sa inyo kung anong gagawin nyo pag ayaw ma-start yung MySQL. Di ba pag i-start natin to ganito yung nagpapakita. Yung MySQL shutdown unexpectedly. So, ganito lang gagawin natin para mapagana natin ulit yung control panel o kaya yung MySQL natin. So, first, punta muna tayo sa may htdocs natin. SAMP. Ay, sa may SAMP, sabi ko sana. Punta muna tayo sa may SAMP. Hanapin nyo lang yung MySQL. Ito. Tapos, ito, gawa tayo ng backup nito. So, Control C nyo lang. Tapos, Control V. Copy and paste nyo lang din lang dito sa may folder. After nun, rename nyo muna siya ng data old. Backup lang natin to. After nun, punta tayo dito sa may data. So, i-delete natin lahat ito. Except, itong mga database natin. So, select all nyo lang, Control A. Itong back system, database ko to eh. So, i-uncheck lang natin yung mga database natin. Ayan, database ko itong mga to. Ito, hindi natin na-uncheck to. Uncheck lang natin yung mga database. Siguro, syempre magtataka kayo kung bakit ang unti lang ng database na naka-input sa inyo. Okay lang yan. Sa akin kasi madami akong database. Basta i-uncheck nyo lang yung mga database nyo. Ito, i-check lang natin yan. PHP-MyAdmin, check natin. Itong mga to, i-uncheck lang natin. Para hindi ko ma-delete yung database ko. Itong test, check nyo lang. Tapos, yung Ibata 1. Yan. Uncheck nyo yung Ibata 1. Dapat huwag nyo i-delete to. Importante to, huwag nyo i-delete yan. So, ayan. Ang mga naka-check lang is yung MySQL, Performance, PHP-MyAdmin, at saka test. Kung may iba pa na hindi naman kasali, is i-check nyo. So, yan, okay lang. So, delete nyo lang. Delete. Yan. After nyo ma-delete sila, punta kayo sa may MySQL, tapos punta kayo sa may backup. Ito. Hanapin nyo yung backup folder. After nun, Control A, select all. Except yung ito. Ibdata 1. So, wag nyo wag nyo isali. So, Control C or copy. Balik tayo sa may data. Tapos, paste. Control V. Yan, na-paste na siya. So, ito yung mga dinelete natin kanina. So, binalik na natin siya. After nun, minimize nyo lang. Tapos, stop nyo muna yung Apache. Start ulit. And then, start nyo na. Wait nyo lang siya ayan, okay na. So, check nyo na yung PHP-MyAdmin natin. Yung gumagana siya. So, ayan, gumagana na siya. So, yun lang importante ating huwag nyo i-delete yung mga database folder nyo. Ang i-delete nyo lang is yung mga nakita yung mga naka-check lang po ang i-delete nyo. So, yun lang.